Napag-ayos na ng Bureau of Corrections ang dalawang nagbabanggaang grupo sa bilibid na ikinasawi po ng isang inmate. Nailipat na rin daw ng kulungan ang mga nagsimula umano ng gulo. Narito ang report ni Cedric Castillo. Sa paglipas ng ating kasaysayan, hindi nawawala sa kamalayan ang pakikipagkapatiran mula pa noong mga nakaraang siglo hanggang sa kasalukuyang panahon. Dito sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa kung saan tinanggalan ng karapatang sibil ang mga nakapiit, hindi raw maikakaila ang halaga na mayroon kang kinabibilangang pangkat o gang kahit pa anong tibay ng iyong sikmura. Mahigpit na inspeksyon ang dinaanan ng aming team nang payagan kaming makapasok sa maximum security compound ng Bilibid nang makalagpas sa makakapal na rehas. Tila tumahimik sa paligid nang sumalubong sa amin ang ilang miyembro ng isang pangkat, ang Sige-Sige Komando. Nakaharap namin ang leader ng grupo at aminado siya na sa loob ng Bilibid, hindi niya pinangarap maging soloista. Bilang isang bosyo at sa 12 taong kong pagkakakulong, para sa akin, pwede kong sabihin personal, mahirap mamuhay rito ng hindi ka kasama sa isang gang. Hindi maiwasan yan. Itatawag na psychological security ngayon tao. Even in every school, sa ibang area, nagkakaroon ng mga club. It is part ng ating Bucor Operating Manual na mayroon tatawag na Council of Elders. Not necessarily pangkat. Mayroong 12 pangkat sa loob ng maximum security compound ng Bilibid. 2 dito nagpang-abot. Mabilis naman daw na kontrol ang sitwasyon pero 3 ang sugatan at 1 ang patay matapos ang sigalot. Aminado ang ilang inmates, aabutin pa ng ilang araw bago humupa ang tensyon. Kuyog-kuyog, walang iwanan, nakikiramdam sa bawat galaw sa paligid. Ito raw ang kultura sa loob, may sigalot man o wala. Kasunod ng pag-iinspeksyon sa mga selda, napag-ayos na raw ng Bucor ang 2 nagbanggaang grupo. Paksyon-paksyon man daw kasi ang pinagmula ng gulo, ang bawat pangkat o gang na rin daw ang susi sa payapang pamumuhay sa loob. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting.